Isang maligayang Pasko sa bawat isa. Lagi ho ang batian maligaya. Maligaya, bakit? Kasi itong Paskong ito, dapat maligaya. Pero ano nyo ho ba, kapag dumarating po ang Pasko, hindi naman talaga lahat nagiging masaya. Kaya ang mensahe po natin ngayon, pinamagatan po natin ang lungkot at saya ng Pasko. Meron din palang lungkot ang Pasko. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na kami ay pangunahan. Mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Itago niyo po ako, mahayag lamang ang iyong kapangyarihan. Madinig po namin ang iyong tinig. Kausapin niyo po kami sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ho ni Frances Priscilla Cueva, siya po yung Chief Health Program Officer ng Department of Health, National Mental Health Program, naobserbahan po nila sa DOH na taon-taon ang dami na ospital bago dumating ang Pasko. At alam niyo po ba ang dahilan kaya marami na ospital? Marami ho nade-depress, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng bagabag. Kaya bago matapos ang taon, nako, ang daming tinatakbo sa ospital. Nade-depress kasi magpapasko. Tignan nyo nga ang katabi nyo. Mukha ba siyang depressed? O hindi naman? Marami raw nagkakaroon ng anxiety. At tumataas po ang bilang, according to her, every year. Tumataas ang bilang ng mga nalulungkot. Bakit nga ba nalulungkot? Pasko pa naman. Tignan natin ang mga dahilan bakit minsan ang Pasko ay nakakalungkot. Ang lungkot pag Pasko. Unang-unang dahilan, kulang ang pera at pagkain. Sino sa inyo ang namumroblema sa pera? Bukas, lusob barangay ang mga inaanak. Meron na ba mga laman ang mga sobre? Yung mga kamag-anak, lusob barangay, may mga pagkain na ba? Hindi lahat nakaka-celebrate. Yes, mamaya siguro sa ating hapag may pagkain tayo, pero alam nyo ba, hindi lahat ng family nakakapaghanda. Hindi lahat nakakapagbigay ng regalo. Maaari siguro mapalad ang bawat isa dahil kayo may handa na. Ang iniintindi nyo na lang kung paano lulutuin. Yung mga tao na natutulog sa kalsada, yung mga tao na kumukuha lang ng basura, meron kaya silang ihahanda. Kaya minsan ng Pasko, lungkot. Juan 6:5, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Tumagal yung ministry ni Jesus sa mga tao. At yung mga tao, ang dami. Inabot na ho ng mga magagabi na yung mga tao hindi pa nakakakain. Kaya sabi ni Felipe, saan tayo bibili? Paano natin pakakainin ang mga taong ito? Halos 5,000 po yung mga tao. Dami-dami. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryon tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Eto na, kulang ang pera. Sabi ni Felipe, Panginoon, yung 200 pong denaryo na halos 1 taong sweldo yon. Sa dami po ng pakakainin, hindi ho kakasya. Sa dami ho ng kailangang bilhin tinapay. Paano natin sila pakakainin? At sa tingin ko, kadalasan ito ang problema ngayon. Ang dami-daming pakakainin, kulang ang pera. Lalo na kapag sa family nyo, naging tradisyon nyo na magpakain. No, minsan may mga time, no, kapos ang pera, yan ang nagiging problema. Lord, paano ko pakakainin ang mga tao pupunta mamaya o bukas? Ito lang ang hawak namin. So, yun ang problema nila. Kulang sa pera, kulang sa pagkain.
At kadalasan, yan ang mga problema ngayon, bukas Pasko, marami pa rin kulang ang pera, kulang ang pagkain. So kung hindi ka emotionally mature, pwede kang ma-depress itong Pasko na to. Imbis na magsaya, imbis na celebration, yung taong walang pera, yung taong kulang ang pagkain, pwedeng lumungkot. Bakit kaya ang Pasko masyado namang magarbo? Di ba may kanta nga? Ano ba yung kanta? Tayo na, giliw? Magsalo na tayo? Ano sabi ng kanta? Meron na tayong tinapay at keso. Kita nyo, handa nila, tinapay at keso. Pero hindi laging hadlang para magkaroon ng Pasko. Sino ba naman kasi nagsabi na pag may pag Pasko, kailangan ng hamon? Na napakamahal. Okay lang kung may pambili ka. Paano kung yung mga taong wala? Paano sila? Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit, gaano ito sa ganyang karaming tao? So, mayroon naman palang solusyon. May nakita silang pagkain. Kaya lang, ilan yung tinapay? 5. Ilan yung isda? 2. Sabi, gaano karami to? Hindi pa rin sasapat. Halap sila ng halap ng solusyon sa kanilang problema. Isip sila ng isip. Ilan sa inyo rito ang nai-stress kakaisip ng pagkain na ihahanda? Ilan sa inyo rito nai-stress kakaisip ng perang pagkukunan mairaos ng itong okasyon na to? Ganito nga bang okasyon ang gusto ng Panginoon? Na maraming tao nai-stress, maraming tao nababagabag. Kahit gaano ka, ikaw pa ang pinakamagaling sa mathematics, itong 5 tinapay at 5,000 katao, hindi kakasya. Pakipokod po yung slide. Ayan. So, 5 tinapay, 2 isda, 5,000. Kahit computein nyo po yan, hindi kakasya. Siguro pwedeng pagkasya, microscopic. Ito na yung tinapay. Asan? Gamit ka ng microscope, nandyan lang yan. Kakasya. Pero yung mabubusog mo, yung 5,000 katao, mahigit 5,000 dahil ang binilang lang lalaki, hindi kasama babae at mga bata, hindi kakasya. Kaya nga ang sabi ng mga alagad, gaano ito karami? Kakasya ba ito? And sometimes this is the challenge when we have a festival, when we have a celebration of Christmas. Pinipilit natin na pagkasyahin yung hawak-hawak natin. Kaya wag na kayo magtaka pagdating ng January, ang mga tao ang lulungkot. Nga. Bakit? Inubos ng Pasko. Kasi napaka-pressure itong kulturang ito. Hindi natin sinasabi na wag na tayo magdiwang ng Pasko. Hindi natin sinasabi na wag tayong maghanda. Pero dapat alam pa natin ang mas malalim na kahulugan ng Pasko para hindi tayo nalulungkot kung walang masyadong pagkain at pera. And what is the result? Insecurities. Ilang kaya ang nai-insecure ngayon kasi walang pagkain mamaya? Buti ba sila may ganon? Insecurities. Buti pa sila may 13-month pay, insecurities. Buti pa sila nakatanggap ng bonus. Dumilit ang tingin sa sarili. Nagkakaroon ng inferiority complex. Hindi okay ang self-esteem, insecurities. And sometimes, tama ang DOH. Every year, marami nagkakaroon ng anxiety and depression because of these insecurities. Buti pa sila, saya-saya nila, nakapagbakasyon pa sila, samantalang kami, dito lang kami, insecurities. At ito yung kailangan natin tignan kapag may celebration ng Christmas. Ang daming taong nai-insecure dahil hindi sila makasabay sa kultura. Hindi sila makasabay masyado sa tradisyon kasi wala silang perang gagamitin para makasabay. Kailangan nga ba talagang sumabay? Ito nga ba talaga ang kahulugan ng Pasko?
Sino sa inyo bukas wala sa bahay? May nakalagay na papel sa pinto, mga inaanak, pasensya na. Ninong nyo nasa, sa tabi-tabi lang. At hirap magsaya pag Pasko. Yan. Hindi lahat nakakatawa ng malakas, hindi lahat nagsasaya. Marami pa rin tao nahihirapan magsaya pag Pasko. Lalo yung mga walang trabaho. No, sa amin, sa Tondo, nagkaroon ng sunog. O paano makakapagsaya? Wala nga silang bahay. Wala nga silang tutuluyan. Okay, ano pa ang lungkot sa Pasko? Minsan mga bisita. Alam niyo po ba sa Bible, dahil sa bisita, may magkapatid na muntik pang mag-away. Tignan natin kung sino itong magkapatid na to. Luke 10:38. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At pumasok sa isang nayon, malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Binuksan ni Marta yung kanyang bahay sa mga bisita. Pinatuloy ang Panginoon kasama mga alagad. Hindi ko alam kung ilan sila, hindi kaya 13 o higit pa. Sa pinapasok nila ang mga bisita kasama ang Panginoon. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Pansinin niyo yung salitang abalang-abala." Ayan na, nape-pressure na itong si Marta. Mukhang napasubo siya, ang dami palang bisita. Masyado siyang busy. Alam niyo, kapag nagpatuloy ka ng bisita sa bahay noong panahon ni Jesus, matrabaho. Bakit? Ang pagkain po kasi tinapay. At yung tinapay ho, dapat yon ihahain mo bagong luto. Sino sa inyo rito nakaranas na mag-bake ng tinapay? Madali po ba? Di ba mahirap? Yung lamang magmamasa ka, yung arena, tubig, paghahaluin mo, di ba napakasakit na sa kamay? Tapos wala ka pang machine na iikot para haluin siya. Tapos kapag namasa mo na pawis ka, aantayin mo pa yung umalsa. Aabot po ng 30 minutes to 1 hour ang pagpapaalsa. After that, ilalagay mo pa sa oven. Ang dami-daming proseso. At dito nape-pressure si Marta. Abalang-abala siya. Busy-busy siya. At sabi niya sa Panginoong Hesus, "Hindi ka ba nag-aalala na ako'y abalang-abala? Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko? Maghanda na nag-iisa. Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Baliwala pa ba sa inyo?" So feeling niya, pinabayaan na siya ni Jesus. Feeling niya si Jesus, walang care, walang pagmamalasakit. Kaya sabi niya, baliwala po ba sa inyo? At nagkaroon na ng pressure itong si Marta kay Maria. At kadalasan ganyan kapag may handaan. Sino sa inyo ang Pasko, tuwing Pasko, laging naghahanda kayo sa bahay? Di ba ang hirap maghanda? Minsan 3 days yung preparation kasi maglilinis ka pa ng bahay, ihahanda mo pa yung mga pinggan, mamamalengke ka pa, magluluto ka pa, no, halos hindi ka na kumain, yung mga niluto mo, minsan hindi mo na natikman, pupunta yung mga bisita. Hindi madaling magkabisita. Kaya kapag ikaw bisita ka sa bahay, dapat polite ka. Dapat nagpapasalamat ka doon sa nag-invite. Hindi yung in-invite ka nga hindi ka lamang ini-invite na mag-take out, nag-take out ka pa, may darating pang second batch ng bisita. Di ba nagsasyaron ka dyan? May dala-dala supot sa likod ng bulsa. Maliban na lang kung sinabi ng host, sige po, wala na ho tayong bisita, o pwede nyo pong i-take out yan. Mag-take out ka, pero kung hindi ka inaalok, huwag ka mag-take out. Kasi hindi natin alam kung ilan pa uli ang darating na bisita. Be polite to the host. At bisan, ito nakakalungkot, bisan yung bisita, imbis na blessing sa host, nakaka-pressure ang bisita. Minsan mamimintas pa, tabang-tabang naman itong luto ko. Luto mo, mare. Diba? Parang gusto mo ng sabunutan yung kumari mo dahil imbis na nagpasalamat, pintasan pa yung niluto mo.
So nape-pressure na yung magkapatid. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. So yung celebration, yung paghahanda, pwedeng maging dahilan ng pagkabalisa. Sino sa inyo ngayon na nababalisa? Kasi bukas o mamaya, may family gathering kayo. Sino sa inyo na-stress ngayon? So hindi yan ang Pasko. Actually, ang Pasko nga dapat kapayapaan eh. Ang Pasko nga dapat is more on relaxation. So dahil sa maraming tradisyon na nailagay sa okasyon na to, ang resulta tuloy, kabalisahan. Ikatlong lungkot, bakit minsan malungkot ang Pasko? Hindi kasama ang mga mahal sa buhay. Minsan mahirap mag-celebrate, no? Last year, kompleto kami. Ngayong Pasko, hindi na kami kompleto. Ito na, hindi ka makapagsaya kasi nalulungkot ka. Wala ang iyong asawa, wala ang iyong anak. Kung meron kang boyfriend, wala ang iyong papa. May girlfriend, wala ang iyong mama. Hindi ka ngayon makaselebrate. Kasi naalala mo, last year kompleto kami. Nag-videoke pa kami noon. Ngayon hindi kami kompleto. Kaya ang hirap magsaya. Lalo na yung pamilya, no, na ang tatay OFW. Masaya kaya sila pag Pasko? Nandun sila sa Saudi na isang bayan, isang bansa na Muslim country na hindi kinikilala ang Pasko. Paano kaya sila nakakapagsaya? Tapos ikaw naman sa Pilipinas, order ka ng order. O tatay, ang size ng sapatos ko, 8. No, hindi man lang makita yung emosyon ng magulang. Feeling of incompleteness. Gusto mo magsaya, pero dahil wala kang kasama sa bahay, nag-iisa ka, hindi ka na magsasaya. Kaya minsan ng Pasko, nagiging lungkot sa karamihan. Kasi hindi na sila kompleto sa family. Ano sabi? Genesis 2:18, Then the Lord God said, It is not good for the man to live alone. Hindi raw maganda sa tao, nag-iisa. Kaya nahirapan magsaya. At pinakahuli, materialism. Kaya hindi masaya yung hindi ka kontento. Usapan ng exchange gift 500. Ang nakuha mo, isang tuwalya, good morning towel, na halaga lang 10 piso. Galit na galit ka kasi yung galing ito. Bakit ito lang? Palagpasin mo na, malay mo, wala talaga siyang pera eh. Nag-join na lang talaga siya dahil gusto niyang sumaya. Total Pasko naman eh, okay na yan. At minsan na materialism, yung hindi ka kontento, may natanggap ka na, ito lang, nagreklamo pa, kaya hindi masaya ang celebration ng Christmas. Tumanggap ng Christmas bonus, ito lang. Rinigaluhan mo, bakit ganyan? Hindi tayo masaya, hindi makontento. Mangangral 5-10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan ng kaunting pakinabang. Gusto niyo maging masaya itong Paskong ito, dapat marunong kang masiyahan. Kung ano matanggap mo, yun na yun. Pasalamat mo sa Panginoon kahit paano may nagregalo. Naalala ko yung anak ko, si Dayan, nung maliit. Nagkaroon sila ng Christmas party. Alam niyo, sa Tondo po kami nakatira. Yung pong school nila, malapit sa SM, Smoky Mountain. At alam naman natin, yung mga taong nakatira doon, walang-wala. Ang usapan, ang regalo sa Christmas party, 50 pesos. Dito ang tawa siya, nagkaroon na ng exchange gift. Aba, pagtingin niya doon sa exchange gift niya, lumang lalagyan ng sabon. At yung lalagyan ng sabon na luma, may mga putik-putik pa sa gilid. Naku, pag uwi ng bahay, yung anak ko nagagalit, nakasimangot. Bakit ito kinakuha ko, ganyan-ganyan, samantalang yung kaklase ko, Barbie, samantalang isang kaklase kong ganda-ganda. Sabi ko, anak, kaya ganyan ang nakuha mo, ibig sabihin lang yan, yung kaklase mo, walang-wala talaga. Pinilit niya lang pumunta, siguro lalagyan nila ng sabon yun. Pagagalitan ng nanay yun, bakit binalot niya ilalagyan ng sabon nila? Siguro, anak, pasalamat ka sa Panginoon kahit papano may natanggap ka pa din. And sometimes ganyan kaya hindi tayo masaya. Hindi tayo marunong makontento.
No? Ayaw natin ng panyo, ayaw natin ng ganito lang, gusto natin ganyang kalaki, ganito kalaki. Hindi naman gano'n ang spirit ng Christmas. Kung may nagbigay sa inyo na napakalita halaga, 20 pesos ba lang yan o 50 pesos, maging masaya kayo kasi may nagbigay. Yung iba, antay ng antay, walang natatanggap. At least ikaw, may natanggap. At dapat yon marunong kang masiyahan. Kasi kapag marunong kang masiyahan, itong Paskong ito, I tell you, sasaya ka. Be content. Kung wala, maging masaya pa din. Kung meron, edi thank you Lord, praise God, meron. Philippians 4:11, natutuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Pansinin nyo, sometimes happiness, hindi siya conditional. It is the status yun ng mindset mo. Status yun ng attitude mo sa buhay. Hindi nakabase yun dahil meron ka o wala. Nasa iyo yan kung gusto mong maging masaya. Kaya nga sabi dito, natutunan ko lang maging masayahan. Ano man ang aking kalagayan. Kaya meron kay wala, masaya ako. Kaya itong Paskong ito, dapat ganun ang attitude natin. Kaya meron kay wala, maging masaya ka. Sabi mo nga sa iyong katabi, maging masaya ka. Yeah, be happy. Di ba? Hindi yung kasamba ko lang mukha mo, lungkot na lungkot ka. Kasi magpapasko na, isa pa lang ang nagbibigay ng regalo. Ano man ang kalagayan? Maging masaya. So, yan yung lungkot pag Pasko. Ngayon, ano naman ang saya pag Pasko? So, discuss natin ang lungkot pag Pasko, ano naman ang saya? Una, kapag naiintindihan ang kapanganakan ni Jesus. Alam mo, hindi ka sasaya kapag di mo naiintindihan yung kapanganakan. Ang dami-daming tao nagse-celebrate ang Christmas, hindi nila naiintindihan bakit may Pasko. Tanungin niyo yung mga tao sa labas, bakit may Pasko? Hindi sila makasagot. Minsan sasabihin pa, siguro si Santa Claus. Siguro yung alaga niya, si Rudolph. Hindi naiintindihan. Alam nyo, para sa maya itong Paskong ito, dapat maintindihan natin ano nga ba ang kapanganakan ni Jesus. Juan 10:10. Kaya lamang pupunta ang magnanakaw ay upang magnakaw, manira, at magwasak. Subalit naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay na masagana, ganap at kasiyasiya. May tanong ako, wala ba kayo napuna sa verse? Ano isang dahilan bakit siya pumunta, si Jesus? Bakit ipinanganak? Ano raw gustong mangyari sa buhay natin? Maging masagana at maging kasiyasiya. Maging masaya ka. Yes, pumunta ang Panginoon para tayo i-save. Because He is a Savior. Pero alam niyo po ba, hindi lang spiritual redemption ang plano ng Diyos, kasama emotional redemption. Bakit? Alam ng Panginoon, maraming tao malungkot. Alam ng Panginoon, maraming tao na de-depress, maraming tao nababagabag, maraming tao may anxiety. At isang dahilan kaya siya pumunta upang yung mga malulungkot na tao na yon magkaroon daw ng buhay na sagana at kasiyasiya. Emotional redemption. Minsan kala natin spiritual redemption lang. Gusto niya, kaya siya pumunta, yung mga taong nalulungkot, hindi na masyadong malulungkot. Alam niyo, normal lang ang lungkot. Pero dapat pag Kristiyano ka na, mas lamang dapat ang saya kaysa lungkot. Para daw maging masaya tayo. Luke 2, chapter 10, verse 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Pansinin niyo yung salitang malaking kagalakan. Yan po ang Pasko. Yung taong nalulungkot dapat magsaya. Yung taong nalulungkot dapat baguhin ng kanyang isip. Isinila ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So anong Pasko? Malaking kagalakan. May tanong ako, masaya nga po ba kayo? Kung kayo tatanungin nyo, sa buhay nyong ito, happy nga po ba kayo?
Kasi kung hindi ka happy, isang dahilan kaya pumunta ang Panginoon para maging masaya ka. Ang Pasko ay pagsasaya. Kaya dapat hindi ka nag-iinarte kapag Pasko. Hindi ka pa iyak-iyak dyan. Hindi ka nagdadramang bukid. Kasi ang Pasko'y pagsasaya. Ecclesiastes 11 verse 8, basahin po natin ang sabay-sabay, simulan. Kaya, sa buong buhay mo, ayan, yan ang Pasko. Gusto ng Diyos maging masaya ka. Gaano man ito kahaba. Bakit? Karamihan ng mga nalulungkot pag Pasko, yung mga senior. Kaya kayo kung may mga lola at lola, nanay nyo matanda na, bisitahin nyo itong Pasko. Bakit sila nalulungkot? Kasi lahat ng mga anak nila siguro may mga asawa na. Hindi na nila kasama sa bahay. Tapos hindi rin sila makagala. Kasi paano sila gagala? Ang sakit nga ng kanilang rayuma. Paano sila mamamasal? Hindi na nga sila makadrive. Tapos yung anak niya na may asawa, siyempre busy-busy na rin dahil may sarili ng family. Kaya ang sabi ng Biblia, gaano mang kahaba ang buhay mo, tumanda ka man, dapat marunong ka pa rin magsaya. Mga senior, maging masaya pa rin po kayo sa Pasko. Ngumiti pa rin kayo, kumanta, magdiwang. Gaano mang kahaba ang buhay natin. Pilipos 4:11, natutuhan ko ng masyahan anuman ang aking kalagayan. At Kawika 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. At ang malulungkot ay unti-unting namamatay. Nakakamatay pala ang lungkot. No, kapag lagi ka nalulungkot, hindi pala mabuti yan sa katawan. Magkakasakit ka. Kaya dapat kapag nalulungkot ka na ng 1 linggo, 2 linggo, gagawa ka na ng paraan para maging masaya. Hahanap ka na ng paraan para maalis ang lungkot. Pero yung pagkamasayahin, yung madaling tumawa, yung lagi nakangiti, anong sabi? Mabuti sa katawan. Sabi nga ng isang verse, yun daw pusong masayahin is like a medicine. No, yung happy heart, yung masayahing puso, para daw gamot. Kaya magingiti po tayo. Bawasan natin ang lungkot. Kasi yung lungkot, nakakamatay. Kita nyo ang mga ibon, lalo na kung may lovebirds kayo, kapag namatay yung kanyang partner, maya-maya yung isang ibon na naiwan, nagpapakamatay, nalulungkot, namamatay. Tao pa kaya? Kaya kapag may mga kamag-anak kayo, nag-iisa, dalawin nyo. Ang hirap paging malungkot, lalo ngayon sa labas, no? Ang saya-saya sa labas, tapos sila wala kasama sa bahay. Magpasaya tayo. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body. Kapag ang puso payapa, masaya, nagkakaroon ng buhay. Yung katawang may sakit, gagaling. Naniniwala ba kayo ang pagiging masayahin nakakagaling ng sakit? Di ba kita pag masaya ka, hindi tumataas ang blood pressure mo. Pag masaya ka, hindi ka na-stress. Nagdo-normalize ang sugar mo. Kaya dapat nagsasaya. Ngingiti ka dapat. Dapat marunong kang tumawa. Huwag na tayong killjoy. Kapag meron nagkasasayawan diyan, kinayag ka, makisayaw ka na rin. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, kung makakasaya pa ba tayo. Kaya kapag may mga celebration, mamaya may program po tayo. After lunch, masaya ito. Makisaya. Diba? Pag nakakatawa, tumawa. Hindi yung hindi naman nakakatawa, sa kakatatawa. Nakakatakot yon. Kanina, tawa na kami ng tawa na kasi nakakatawa naman talaga yung nakikita namin. Ngayon, tahimik lang kami, ikaw naman tumatawa. Late naman ang reaction mo. Kaya kapag masaya, makisaya, tumawa. Kasi utos mismo ng Biblia, maging masaya tayo sa buhay. Ang Diyos ang may gusto nun. Yun ang isang dahilan kaya sa pumunta. Para yung mga nalulungkot, maging masaya sa buhay. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y
nabubuhay. Ano raw ang pinakamabuti sa tao? Magpakaligaya. Mabuti yan. Tumatawa ka, sabi ng Biblia, mabuti yan. Sumayaw ka kanina, sabi ng Biblia, mabuti yun. Humagikik ka kanina, gabing tawa mo, dinig hanggang SM Bikutan, mabuti yun. Wag lang araw-araw. Pag may mga okasyon. At habang nagsasaya ka, anong sabi? Gumawa ka daw ng mabuti. Wag mo naman suluhin ng enjoyment mo. Mag-share ka naman. Yung feeling of happiness, i-share mo naman sa iba yan kasi marami rin nalulungkot. Yan ang Pasko. Yung habang nagsasaya ka, gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Kaya nga pinakamagandang Pasko ngayon, dapat may halong kawang gawa. No? Habang kumakain ka sa isang mamahaling restaurant, hindi mo naubos, baka pwedeng i-take out mo at umorder ka palang isa, ipamigay mo doon sa taong gusto mong bigyan. Yan ang pinakamasayang pagsasaya. May halong kabutihan. Psalm 144 verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. Happy are the people whose God is the Lord. Gusto niyo maging masaya pag Pasko? Si Lord na ba ang iyong God? Ang Panginoon na ba ang iyong Panginoon? Kasi kung hindi pa siya ang iyong Panginoon, mahirap magsaya. Naniniwala ho ba kayo yung spirituality, connection to God, it brings happiness? Kaya nga maligayang Pasko eh. Masayang Pasko. Gusto mo maging masaya? Connect to God. Kahit wala kang pera, sasaya ka. Kahit kulang ang pagkain, sasaya ka. Kasi ang nagpapasaya, ang Panginoon. Ang Panginoon po, nagbibigay sa atin ng happiness. Huwag nyo nang hanapin sa hamon, huwag nyo nang hanapin sa morkon, huwag nyo nang hanapin sa masarap na pagkain. Ang totoong happiness ay ang Panginoon. Ngayon, kung meron kang mga ganyang pagkain, double blessing na lang yon. Pero dapat unahin ang Panginoon. Ang saya pag Pasko kapag naiintindihan ang kaligtasan ni Jesus. Because the message of Christmas is not only happiness, it is also the message of salvation. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang Pasko, nagbigay, regalo. Binigay ang kanyang anak. Kaya lang, yung regalo na yon, meron kang kailangan dalawang bagay na kailangan gawin. Una, sampalatayanan mo, maniwala ka doon sa ibinigay. At ito si Jesus. At kapag sumampalataya ka, ano pangako? Sa kabilang buhay, hindi ka mapapahamak. Pag namatay ka sa kabilang buhay, ano pangako? Meron kang buhay na walang hanggan. Grabing regalo yun. Kaya ang Kristiyano, dapat hindi takot mamatay. Yes, nalulungkot ka kasi iiwan mo mahal sa buhay mo. Yes, nalulungkot ka kasi iiwan mo yung property mo, pero dapat hindi ka takot. Kasi meron nga assurance may katiyakan ka na sa kabilang buhay, hindi ka mapapahamak, may buhay kang walang hanggan. Yan ang pinaka-the best na regalo ng Diyos sa atin. At kapag yan hindi mo naiintindihan, kahit taon-taon kang magdiwang ng Pasko, hindi ka masyadong sasaya. Sasaya ka lang kapag naintindihan mo to, even in death, hindi na dapat katakutan. Hindi takot ka, mamatay na ko, mamatay na yata, mamatay. Ano kung mamatay? Pupunta ka lang naman sa kabila. Kasama ang Panginoon. Yes, malulungkot ka kasi iiwan mo yung anak mo. Pero dapat wala na yung fear. Dahil sa buhay na walang hanggan. Yan ang Pasko. Kaya nga yung pagkabuhay ni Jesus, Pasko yun Ano tawag? Pasko ng pagkabuhay. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit tinawag na Pasko yung resurrection? Pasko ng pagkabuhay. Kasi yun naman talaga ang mensahe ng Pasko, yung resurrection ni Jesus. Pasko din yun. Dapat tayo magdiwang. Dapat tayo magpasalamat. Dahil nung Kristong tinanggap natin, hindi lang namatay, nabuhay uli. At dahil doon, meron tayong buhay na walang hanggan.
Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaligtasan. Tanungin ko kayo mga kapatid, ligtas na po ba kayo? Naniniwala po ba kayo sa kaligtasan ni Kristo? At kapag kayo'y ligtas na, therefore, may Pasko. Walang dahilan para maging malungkot. Walang dahilan para sumimangot. Kay may pera kay wala, dahil ligtas ka, magsaya ka. Paalala ito, yun ang kahulugan ng Pasko. Ang lungkot at saya ng Pasko. Aming Ama, maraming salamat po. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Sa maikling sandali, sa ating pananahimik, tayo po ay lumapit sa Diyos. Patuloy po natin bulay-bulayin ang mensaheng ito at kung ano pa ang kahulugan ng Kapaskuhan sa umagang ito.